Mga brothers, tumungo nga tayo dito sa Rusi Castillejos branch para tignan ang isa sa pinakamatipid na motorsiklo ng Rusi. Yan nga ang Surf 125. Napapanahon nga bumili nito dahil sa taas ng gasolina ngayon. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ikot, sa mga nais pong suportahan ang ating Facebook page, baka naman pwede kayo mag-follow at i-share ang ating video. At kung dito naman kayo sa YouTube nanonood, mag-subscribe na kayo at i-like ang ating video para lagi po kayong updated sa ating mga social media account. So mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! So mga brothers, nandito pa rin tayo ngayon sa Rusi Castillejos, Zambales branch para mag-walk around. At ngayon, pinili natin itong si Surf 125 kasi kung pamurahan at patibayan lang ng motorsiklo, ay si Rusi ay masasabi na rin natin na matagal na sa larangang ito mga brothers. Ito nga yung motorsiklo nila na pang point A, pang point B na hindi masakit sa bulsa. Ito nga yung may model name na Surf 125 mga brothers. Ito matagal na itong model na to mga brothers at nananatili pa rin hanggang ngayon kasi po mabenta siya at nagiging pang service na rin ng mga maraming Pilipino, especially yung mga tight lang ang budget. So mag walk around muna tayo o mag walk through tayo para makita nyo po in 360 view itong si Surf 125. O diba? Very basic lang ang motor na ito na talaga na mga pwede nyo pang service sa eskwela, trabaho, negosyo. Pwede nyo rin itong panghanap buhay, motorcycle, taxi at mga kung ano-ano pa dahil napakatipid nito sa gasolina mga brad. By the way, start tayo sa unahan mga brad. So ang kini-review natin is glossy red po yan. Napakaganda po ng kanyang red, parang Ferrari red ang datingan, no? So meron tayo rito sporty look na pairings pagdating sa kanyang handlebar mga brothers, no? Naka halogen lang po ang kanyang ilaw at pwede nyo pong upgrade yan ng LED. Plastic po ang kanyang lente rito mga brothers, no? Dito sa pinaka chest nya, maganda rin ang design dito na ginawa ng Rusi. May sticker tayo rito ng silver and then black, no? And then yung kanyang logo na R, no? Naka-allen bolts po ang kanyang tornilyo rito sa harapan. Yung iba nilalagyan pa ito ng parang mini driving light dito or parang basket, pwede na sa inyo yan, no? Meron tayong daytime running lights dito na ikidlat ang style. Yung turn lights natin dito, nandito na rin mismo, LED na rin yan, malakas na kasi ito. And pairings check, oh, pwede na mga brado, oh, di ba? Sumasabay na, no? Tapos meron tayo ritong mapayat lang na telescopic port dahil isa siyang underbone at maganda rito disc brake yung unahan na nakadalawa yung piston, pot caliper niya rito, no? So ang mags natin two-tone po ang kulay. Ito na po yung mismong kulay ng mag, silver, and then matte black siya. At ang gulong niya Rusi na rin na may tire size na 2.50 at 17 inches. Sad to say, tube type pa ito pero pwede nyo pa-convert ito ng tubeless mga brothers dahil naka-mags na siya. Alright, so yung fender niya rito naka-extend dito. So sa putek, mas maganda dahil hindi basta-basta marurumihan ang makina doon sa ilalim. Pagdating sa bike fitting mga brothers, napakadali lang i-manage ng motorsiklong ito dahil tumataas lang ang kanyang seat height ng 770mm habang may taas ang ilalim nito na 150mm at meron siyang total weight na 95kg lang. So nang nasakyan ko nga to mga brothers, ganito po ang itsura. And for the reference mga brad, meron lang akong height na 5'4 at skinny lang po ako na rider. Madali lang po itong i-manage mga brothers, lalong lalo na sa mga beginners natin dyan na gusto magkaroon ng service bike ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Upright po ang ating riding position dito at kahit makipot ang kanyang upuan, komportable naman itong sakyan hanggang dito sa portion ng ating back ride. Kaya naman pagdating sa bike fitting mga brad, approve sa atin ito. Dito sa likod mga brothers, meron tayo ritong hard plastic na grab bar. Yan, maganda po yung pagkaka hard plastic nito kasi may texture siya na mas madaling kumapit, no? Magaspang po ang texture niya. And then meron ditong letterings ng Rusi. Okay? At meron tayo ritong valve type na tail light. Ang gusto ko rito, yung turn signal lights niya is mismong nasa assembly na rin ng tail light. So hindi nakalabas. So para hindi masagwa. At saka yung mga ganun design makaluma yun, no? Naka-extend po ang ating fender dito. Yan, mahaba-haba, no? May sticker na Rusi, yung plaka nila na bagong design.
Then meron pa yan dito yung sticker na to. Huwag nyo napalitan to, huwag nyo tanggalin pala to. Reflector na kasi yan eh. No, non-adjustable po ang shock dito sa likod. Dalawa na po yan. At naka drum brake naman ang ating preno. Semi-upright po ang ating muffler dito na naka flat finish po na high temp ang kulay. Then yung kanyang heat guard, chrome po yan, no? Ganda, naka-alim bolts na rin. Single exit. Of course ang ating tambucho rito. And then ang gulong natin dito, nalilitan nga ako kung ako mag-aari nito gusto ko lakihan pa siya. Oversize na yung gulong. No, 2.75 po at 17 inches. Siguro kaya pa to ng 3 inches. O 3.0, 3 inches. 3.0 po, sorry. Ayan, tube type din ito mga brothers. Simple lang yung design ng mags, no? Pero may dating. No, dito sa kabila, para makita nyo po yung kabilang side. Ayan. Naka ano bang sprocket ito? Naka 34 po ang rear sprocket ito at 428 naman po ang kanyang kadena. Hindi po siya heavy. Ayan, okay lang naman kasi underbone lang naman ito, no? At meron tayo ritong heavy duty na tapakan. Ayan, goma po yan na combination ng bakal. Same din dito sa ating rider. May kickstart syempre. Ito naman ang maganda rito kung malulobat ka, tapakan ng preno. Alright, sa kabilang side. Ayan, no? O, diba? Very basic. Meron nga itong makina mga brothers na 125cc, single cylinder, single overhead cam na dalawa po yung kanyang valvula na kayang mag-generate ng 9.5 horsepower at 7,500 RPM at umaarangkada ito ng 9.6 Nm of torque at 6,500 RPM. Naka-air-cooled ang motorsiklo dahil mababa lang po ang kanyang compression ratio at meron po itong 4-speed semi-automatic, meaning mga brad, wala na po siyang clutch. At pagdating sa kanyang fuel system ay naka-carb type pa ito, kaya naman po low maintenance at easy lang po ito i-maintain, habang meron po itong fuel consumption na 55 km per liter na magdidepende yan. At meron itong 4 liters pagdating sa kanyang fuel tank capacity. So sa side profile naman mga brothers, meron tayong makikita rito original sticker ng R-Box. Yan, yung mga under seat compartment ng Rusi. Tawag nila dyan R-Box. And then meron tayo rito sticker sa gilid na Surf 125. Parang sabon lang. Pero kasi parang pag surfing di ba? Parang cruising nga. Yan ang ibig sabihin nila dyan. Maganda yung design dito ng sticker, ano? Very unique and sporty ang datingan, no? Meron tayo ritong single tone upholstery. Ito parang masasabi ko na aftermarket na ang dating. Magaspang siya. I guess makapit ito pagka inupuan nyo, no? May letterings na Rusi. Yan, yung logo pa rito na Rusi. Talagang pinapi-premium nila. At pag binuksan nyo, meron tayo rito maliit na compartment. Alright, I guess dito ata ilalagay yung battery. Ayun nga, nandito pa yung battery, no? So may makakapaglagay pa kayo rito, no, ng mga importante nyong gamit. Meron tayo ritong helmet hook, no? At ang ating tangke rito wala kasi nakalagay sa manual. Mga 4 to 5 liters ito. Makakasagot na yung mga owners nitong Surf. Pero pwede na rin yung ganong kalaki kasi maliit lang naman ang sisi ng makina nito at matipid naman ito. 4 to 5 liters, di na masama, no? Ayan, so manually nyo maisasara yan, no? Pagdating dito sa manibela, meron tayo rito ng handle grip na sakto sa isang large na kamay. Wala na siyang bar na bakal, no? Electronic starting, patayan po ng ating ilaw. Okay? So ito po yung tsura ng susi niya. Yan, no? Maayos na rin, ha? Parang ulo ng robot, ha? Standard ng ating ignition. Dito sa kaliwa may choke tayo dahil isa po itong carb type na motorsiklo. Left and right, yung horn sakto rito sa ating thumb. Low beam, high beam. Wala na siyang flasher. At syempre wala itong levers dito dahil semi-automatic na ito. Yung levers na rito na adjustable para sa preno. Lagayan ng ating side mirror. And then kahit budget siya, tingnan nyo naman, naka-digital meter siya mga brother. Meron tayong proud ownership emblem na Rusi rito. May RPM, no, gear indicator, ayan, hanggang kwarta po, no, dahil ito 4 speed, semi-automatic, left and right. High beam tsaka neutral indicator. So very basic. Wala nga lang siyang charging port. Sayang, no? Pero okay lang, pwede nyo palagyan yan. Ngayon taon mga brothers, meron itong updated price na 44,500 pesos. At ito ay nakapromo mga brothers dahil zero down payment po ngayon ang motorsiklong ito. Straight monthly na po kayo. Na merong monthly na 1,925 in 3 years. At meron po yung rebate na 300 pesos pag updated kayo nagbabayad sa kasa. So mga brothers, maaari po kayong pumunta sa mga Rusi branches nationwide na malapit sa inyo kung gusto nyo pong mag-inquire o mag-apply
sa motorsiklong ito. And once again, ako po si Sork Moto. Magkita-kita po tayo dahil meron pa tayong re-reviewin sa mga motor ng Rusi at sa iba pang brand. Alright.